Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Latest weather update po muli tayo ngayong November 1, 2023. Pero bago po tayo magsimula, isang like lang po bilang suporta sa ating YouTube channel. So as of now, patuloy pa rin po natin binabantayan ito nga pong active low pressure area na patuloy pong lumalapit dito po sa East of Visayas area. And as of now, ang lakas po ng kanyang hangin or layo niya po ay estimated na 185 kilometers east of Verac, Catanduanes, o kaya naman po malapit po siya sa Caramoran, Catanduanes. And as of now, ang lakas po ng kanyang hangin ay pumapalo pa rin po sa 30 to 35 kilometers per hour, pa northwestward ang kilos, sa bilis naman po na 10 kilometers per hour. So ngayong umaga po ay nararanasan natin ang lakas po or yung extension po nitong active low pressure area. Kahit sabihin po natin na 30 to 35 kilometers per hour pa lamang po ang lakas ng kanyang hangin, ay may epekto na po ito direkta sa ating bansang Pilipinas dahil dikit na dikit nga po siya dito sa bandang east of Verac, Catanduanes or east of Visayas. Pero magkagayon man, dikit pa rin po siya o malapit siya yung direksyon niya papuntang Luzon. So sa ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao ay nararanasan po ang pag-uulan. Mahina lang naman po ang pag-uulan, pero expected po natin ay posible itong magtuloy-tuloy hanggang hapon at sa gabi. Dahil nga po unang buwan ng Nobyembre ngayon, November 1, ay pumasok agad itong active low pressure area at nagpapaulan agad sa atin. Samahan pa nga po yan ang tinatawag natin na shear line na siya po nagpapaulan din kasama ang west monsoon or northeast monsoon. Siya naman po nagbibigay ng malamig na hangin, madalas siya tuwing hapon or sa gabi. Kaya naman yung mga pupunta po ng sementeryo, ugaliin po magdala ng payo, ang kapote o kaya naman po jacket, panlaban po sa ulan in case po magkaroon o lumakas yung ulan na nararanasan natin ngayon. Para din sa mga nagtatanong, ito pong si active low pressure area, posible po itong maging bagyo kung patuloy pong lalakas or kikilos. And as of now, tinitignan natin, stable po siya sa 30 to 35 kilometers per hour, and napakalayo pa maging isang ganap na bagyo. Kailangan bago siya maging bagyo ay papalo po siya from 55 to 65 kilometers per hour. So mas maganda maging I'm ready na po tayo sa mga posibilidad na mangyayari. Tulad nga po na aking sinasabi, never po natin mape-predict ang galaw po ng bagyo or ng panahon, pabago-bago po yan. Ngayon po nasa 30 to 35, posible po malo agad yan from 45 to 65 kilometers per hour. So dyan lang po kayo, patuloy ko kayo update, and please huwag niyo pong kalimutan mag-like, subscribe, and pakishare na rin po sa ating mga lawas ng ating weather updates para updated po sila at alam nila ang lagay ng ating panahon at alam din nila kung paano sila maghahanda ngayong darating na undas. Maraming salamat po.